ilang mga grupo na maulit ang pagtataas sa singil sa kuryente sa oras na deklara ang State of National Emergency ni Pangulong Aquino. Narito po report ni Julio Segovia. May agam-agam ang grupong Bayan Muna at Consumer Group na Power sa rekomendasyong magdeklara ng State of National Emergency si Pangulong Aquino para matugunan ang kakulangan sa supply ng kuryente. Baka raw kasi maulit lang ang nangyari noong administrasyon ni dating Pangulong Fidel Ramos. Minsan sinasadya ng gobyerno na sabihin bigla-bigla itong kukulangin pala ng supply para pasok na naman yung emergency power. Nagawa na yan nung panahon ni Ramos at nakita natin ang impact niyan sa napakataas na presyo ng kuryente. So, uulitin na naman natin ang isang bagay na alam na nating matindi ang epekto sa consumers. Hindi rin pabor ang ilang grupo ng mga negosyante sa pagdedeklara ng State of National Emergency. Kailangan daw munang ilatag ng gobyerno sa taong bayan ng saklaw ng rekomendasyong bigyan ng emergency powers ang Pangulo. Pero si Secretary Petilla hindi natinag sa kanyang rekomendasyon. That's my recommendation. But if people are willing to have brownouts on summer, then we can opt not to have this. Sabi ng DOE, sakaling bigyan ng emergency powers ang Pangulo, pansamantalang kukontrata ang gobyerno ng dagdag na power plant na tutugon sa sisinghap-singhap na supply. Tatakbo lang daw ito kapag naubos na talaga ang reserbang kuryente. Walang ilalabas na pera ang gobyerno maliban sa bayad sa renta kapag hindi pinagana ang planta. Kaya hindi raw ito masyadong masakit sa bulsa ng mga consumer. Sa susunod na taon pa ang pinangangambahang power shortage. Pero ngayon pa lang, manipis na ang reserbang kuryente sa grid. Marami pang lugar sa Southern Luzon ang brownout pa rin. Ang magandang balita, 100% nang naibalik ng Meralco ang supply ng kuryente sa mga customer nila sa Metro Manila. Julio Segovia, GMA News.